Alas 5 Gs na. 1 Western Visayas na. Alas 5 Gs na! 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Biyernes, big time oil price hike magasumalang sa mga motorista sa maabot nga Martes. 7 to 15 pesos kada litro nga saka sa presyo sang gatong posible patuman sa masunod nga semana. 13 anyos nga estudyante na sapuan patay sa suba sa Bagos City. Dumot gintumod motibo sa pagpatay sa punong barangay sa San Joaquin. Suspect may kasuman sa pagpangawat. Lalaki nga nasapuan patay sa barangay Pahanukoy, Bacolod City kahapon nakilalaan na. Pila ka Ilonggo OFWs nga nagaproseso pabalik sa Middle East, nagapang duha-duha na pangun sa nagaluntad nga gamo. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, malantaw man kita sa live streaming sa YouTube channel sa GMA Regional TV kag Facebook page sa 1 Western Visayas. Sa nagapanguna nga balita, presyo sang gatong ginapananaw nga magasaka sang 7 pesos tubto 15 pesos sa masunod nga semana. Fuel subsidy ginapreparar nga ihatag sang Iloilo City LGU sa mga PUV drivers. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Seminario Haro, Iloilo City. John? Jerd, dako na gani nga problema para sa mga PUJ drivers ang presyo sa karon sa kada litro sang diesel kag gasoline. Ano pa ihan? Kung madugangan ini sang 7 to 15 pesos. Gani, dako nga bulig para sa ila kung anuman nga ayuda ang mahatag sa ila. Naglabot na sa 56 pesos ang presyo sa kada litro sang diesel. Masobra 55 pesos naman ang gasolina. Apang mas mabugat nga palasanon para sa mga motorista ang ginalantaw nga saka presyo sa madason nga semana. Suno sa oil industry sources, masobra 15 pesos ang igasaka sa presyo sang diesel. Kag masobra 7 pesos naman sa gasolina. Ining epekto sa gihapon sa nagapadayon nga kinagamo sa Middle East. Ang PUJ driver nga si Manong Richard halos 30 minutos na nga nagahulat sang pasahero. Apang wala sa gihapon sang may nagasakay sa iyang jeep. Tuman nakahina sang pamasahero kag kun madayon pa ang big time oil price hike, dako ang mangin epekto sini sa ila palang abuyan. Alat din ka tama sir, kaya ang gatong grabe pagsaka, sakit-sakit na sa amon sir eh. Dahil ka tama sang amon nga sitwasyon sir. Ginadiho na sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang fuel subsidy nga igahatag nila sa mga qualified PUJ drivers sa bugos ka Western Visayas. Sa subong, ang ginapahikot sa amon sang amon central office is to forward atong mga qualified nga mga operators for fuel subsidy. Ginapaubra na nila sa buong sa amon. Magatanyag man ang Iloilo City Government ang 1,500 pesos nga fuel subsidy sa ginabanta 1,700 ka mga jeepney drivers nga may ruta sa Iloilo City kag rehistrado sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. May coupon nga igahatag ang syudad sa mga kooperatiba kag operators agud ma-redeem sa mga partner gasoline station ang gatong. Ipaagi pa sa bidding ang pagtumod sa gasoline station nga magasupply sang gatong. Nakita sang aton nga alkalde nga halin sa aton sini nga mga drivers, operators, mga kooperatiba naton hasta sa mga ordinaryo nga commuters, mapatsaga na ang epekto sang pagtaas sang aton nga petroleum products. Inisyal nga 3 million pesos nga pondo ang gitpain sang syudad. Ginalantaw man nga igalakip ang mga tricycle driver kag mga taxi drivers sa fuel subsidy program. Dako nga bulig kay ga mahal ng krudo, te kinananong gid man namon nga kuan eh. Nga kawan mo ano ayuda tay. Jerd, suno sa spokesperson sang alkalde sang syudad nga ang validity sang kada fuel subsidy coupon ang tubtob December 31, 2026. Apang maga-depende pa ini sa budget sang city government. Jerd? Madamong gid nga salamat sa update, John Sala. Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jerd, mga kapuso, madamo gid nga salamat. 13 anyos si estudyante na sapuan nga wala na sa kabuhi sa suba sa Bagos City.
Biktima ginapatihan nga nalumos. Nakatutok Aileen Pedreso. Kani baylor pang kabuhi ko. Kaya nga para mabuhi lang siya. Naglisensya pa nga may eskwela ang anak ni Wilfredo nga si Toto 13 anyos sa Miyerkules. Apang wala ini naghuna-huna nga muna yadto ang uli nila nga pagkitaay. Mabuot kag madamo pa sang handom si Toto, gani masakit para sa iya iloy nga hindi na ini matuman. To, kung sa diin ka man, kung ari ka man di, palangga ka na mo ni Papa mo. Kag hindi ka madula sa kasing-kasing nga mo to. Kahapon, nasapuan sa pila ka residente nga wala nasang kabuhi si Toto sa suba sakop sang barangay Maaw, Bago City. Nagwa sa investigasyon sa kapulisan nga wala nagdiretso sa eskwelahan. Sa baylo, naligo sa suba ang biktima sa diin napatihan nga nalumos. Medyo na-late na nisa. So that's why nga daw why na lang nisa nag-design nga magsunod sa iya klase. Medyo ginapadalman na pa ang ato na investigasyon. Then ang subang ina, bisto sa ocular sa area is damo sang kware no ag may damo part nga medyo madalom no. Wala kuno sa ideya ang ginikanan ni Toto nga wala siya nag-eskwela. Wala may kabalo kani nga nagkuan ng paligo siya. Yes, mo to nagkuan na sa dugan ko nga wala sing iban sa tuto kikita ini do halos lang dunutong kung lawas ko ba sa kalain sang buot. Ginapakikangutan pa sa kapulisan ang 4 pa ka mga minor de edad nga upod sa biktima nga naligo sa suba. Kung medyo amin sa tanong so kung ara sila may witness during the time of incident, why sila nag-inform particular sa pumuluyo sa palibot sa suba, nangayo bulig, may gap of time pa. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, dumot ginatudlo nga rason sa pagpatay sa punong barangay sang Hinat-an, San Joaquin. Suspect, positibo nga gina-identify sang saksi. Si Julius Bilacaol nakatuto. Positibo nga ginkilala sang saksi sang kapulisan si alias Toto. Ginabulubanta nagapangidaron sang 40 anyos. Nga mo ang ginatudlo nga nagpatay kay punong barangay Richard Sapalo sang Hinat-an, San Joaquin, Iloilo sa Pebrero 26. Kahapon, ginpasakaan sa reklamo ng murder sa Iloilo Provincial Prosecutor's Office ang mga suspect. Nakita niya hindi nga nagahalin sa crime scene ang aton nga suspect. Kilala ya personal kag may bit-bit nga armas. Wala pa matumod kung ano nga pusil ang gingamit sa suspect sa pagpatay sa punong barangay. Dumot ang ginapatihan nga rason sa pagpatay sini sa biktima. Mayo sa nagligan nga tuig, gintudlo ang suspect nga nagkawat sang baka sang isa ka residente sang barangay. Si punong barangay Sapalo ang nag-issue sa Certificate of Ownership sa tagiya sang baka nga nangin palaagyan para mapasakaan sang kaso sa korte ang suspect. Inang ginapatihan, gintunaan sang iya agrabyo sa biktima. Ongoing na ang trial, so meaning na na siya, na-arrest. Gagdo ang information natin do naka-on bail siya. Ang suspect amo man ang ginadudahan nga nagpamahog sa punong barangay pinaagi sa radio communications sa pagbulag sang tuig 2025. Magluwas sa pagpangawat. Wala man sang iban nga record sa barangay ang suspect. Wala sang ginpagawa nga impormasyon ang kapulisan na tuhoy sa nahamtangan sindi sa karon. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1 Western Visayas. Bangkay nga nasapuan sa barangay Panukoy, Bacol City kahapon nakilala na. Yaring balita nga itong gintutugan. Pila ka oras matapos masapuan sa barangay Panukoy ang bangkay isang isa ka lalaki. Napadulo ang pamilya Borda sa kapulisan. Positibo nilang naging kilalang bangkay sa nasapuan ni si Welton Borda, residente sang barangay Tango, Bacolod City. Miyerkules ang gabi, ulihi nga nakapauling biktima. Palaligban para sa pamilya, kunya kasubong, ngaging torture ini antes ginpatay. Igot sa amot niya, mga tila sa palad siya. Las sa liog yan, may mga parang mapanigan nga dugo sa dugaan niya. Ang guya yan. As in, higit sir, di ugyan mabato. Ginalantaw sa kapulisan niya posible may kaakig kag dumot ang may kahimuan sa krimen. Base sa sa ato pinataw bilang pulis, based man sa mga injury, sobra gid ang aking isang nagubra sa to sa gidalanan sa ginulong dira. Hindi na dira yung patay ang tao. Apang, wala man sa nakaaway sa ilang lugar ang biktima suno sa iya bayaw nga malapit sa iya. Buot man na sa nga klase tao, wala man na sa record eh. Bisan pagpangawat gani, wala man na record na. Mga gamo kagaway, wala man na record. Na-recover ang cellphone sa biktima apang wala sang nakuha nga lead ng kapulisan. Nagalaw ang pamilya Borda nga mahatagan sa hustisya ang kamatayon ni Welton.
Nailo ang 3 ka menor de edad nga bata ang ginatatap sang ilo isang biktima. Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Sa iban pang nga balita, bagong radar facility sa Pag-asa Iloilo gin-inagurahan. Pasilidad ginalauman nga makapasanyog sa pagbantay sang lakat sang panahon. Si Julius Bilacaol nakatutok. Isa sa flood-prone barangay sa Pavia ang Maliaw. May mga tion nga kung maglain ng tiyempo kag mag-awas ang tubig sa sapa, tubtob sa hawak sang tawo ang kadalumon sang tubig. Ganit ako nga bagay para sa barangay nga temprano nga mahibaluan ang lakat sang tiyempo para sa ila pagpanghanda. Ang preparation hindi lang man isa ka minuto segundo mo. So dapat ang preparation naton mahibos pa na sila sang ilang mga gamit. Ang problema sang taga Maliaw ang isa sa mga luyag masolusyonan sang Pag-asa Iloilo. Kaina, gininagurahan ang ginpabaskog nga Iloilo Radar Facility sini sa Punta Talaharo, Iloilo City. Ginatawag nga Iloilo S-band Radar Facility. Diri nahamtang ang moderno nga dual polarimetric Doppler radar system. Ang pasilidad ang nagabalor sang 176 million pesos. We can more closely track rainfall, monitor developing weather systems, and provide early and more accurate warnings. Ang radar system ang makasarang magkuha sang data tubtob sa 480 kilometro sa palibot sini. Buot silingon, magluwas sa Western Visayas kag Negros Island. Makakuha ini sang data sa iban pagid nga mga lugar sa Visayas, kag bisan sa mga parte sang Luzon kag Mindanao. Mas maatag ang mga litrato nga makuha sini. Mataas ang resolusyon, mahapos gamiton kag i-maintain. Disasters can damage homes, disrupt livelihood, wipe out critical infrastructure. That is why investing in science to strengthen resilience is not simply about technology. It is about protecting the future we are building. Magluwas ini, nagpatigayon man sang groundbreaking ceremony sa igapatindog nga synoptic station sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Iloilo. Kung ini ang mangin operational na, mangindako ini nga bulik sa operasyon sang airport. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Exciting mga kapuso, lantong nato ng isa ka musical documentary special nga magapakita sa journey ni Kapuso Arabel de la Cruz. Bantayan ang The Veiled Cup. Galing ng Pinoy, kung sa nagabida ang mga inaga ni Arabel, tubtob nagpangibabaw sa global stage. Ibalon taman kung paano ginbago sang sining experience ang kabuhi isang Pinay singer. Buwas na ina, 4:45 p.m. sa GMA. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Pila ka mga OFW nagapang alang-alang nga magbalik sa Middle East bangod sa kinagamo nga nagaluntad. Si John Sala nakatutok. 3 katuig na nga nagaobra bilang domestic helper sa Dubai si John Abel sa San Enrique, Iloilo. Enero 10 sining nga tuig ang unang nga tiod nga nakabalik ini sa Pilipinas. Natala na kung tani nga magbalik siya sa Dubai sa masunod nga simana Marso 11, pero bangod sa gamo sa Middle East, nagapang alang-alang ini nga makabalik. Isa pa bisan na hitso na ang tanan sini nga mga papeles tungod sa sitwasyon dito. Wala sang kasiguraduhan kung madayon pang iya biyahe. Gaduwa-duwa nga mabalik sa ay syempre may gamo pa dito. Nagpa-process ako kay kung may flight, ready na ako yung mga papers pabalik. Kung siya lang kunong papilion, hindi na siniluyag pa nga magbalik. Apang wala kuno inisang may mahimo bangod kinanglanon para sa buwas damlag sang iya pamilya. No choice, pigado abi diri sa Pilipinas gid eh. Ay ta mahimo diri sa Pilipinas kung hindi ta magbalik. Wala sang deklarasyon sang travel ban sa bugos ng Middle East, apang bangod wala sang mga flights padulong kag halin sa among mga lugar. Wala sang may mahimo ang mga OFW kundi maghulat. Suno sa Overseas Workers Welfare Administration o kung OWA-6 sugot ang ilang monitoring sa ginabanta 58,000 ka mga taga-Western Visayas kag Negros Occidental nga yara sa Middle East. At the moment, amo na ang aton sir nga situation, may mga alert level nga mataas sa iban nga pungsod, may mga alert level man nga manubo. But so far, we know nga wala sang deployment. 26 ka mga OFW nga na-stranded sa Manila ang ginpauli sang OWA-6. 11 sa mga ini ang taga Iloilo, tag-7 sa Antique kag Negros Occidental kag isa naman ang taga Guimaras. Sa impormasyon nga nakuha sang OWA-6 sa mga embahada sa Middle East, wala sa mga taga-Western Visayas kag Negros Occidental nga napilasan o kung napatay bangod sa nagapadayon nga gamo. Be assured nga kung kinahanglan gid sila i-repatriate,
OWA and the DMW and the DFA of course is ready to assist sa pagpapauli. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Nahuli kam ang pagbunggo kag pagyudyod sa multicab sa isa grade 3 student nga nagatabok sa pedestrian lane sa bahin sa Osmeña Avenue, Barangay Estancia, Kalibo, Aklan. Sa kuwas ng CCTV, makita nga matabok sa eskwelahan pasado alas 11 sa aga ang babaeng estudyante sa hinaling nga ginbungguan sa multicab kaya ginamaneho sang 56 anyos sa si Alice Jimmy sa Numancia, Aklan. Sunod sa kapulisan, madasig ang pagpadalagan sa multicab rason nga nayudyud ang biktima sang kapin 10 metros. Nakagom sa mga pila sa naglain-lain nga parte sang lawas ang biktima. Estable na ang iya kondisyon sa ospital. Yara sa kusudiya sang Kalibo Police ang driver nga magapangatubang sa reklamo nga reckless imprudence resulting to physical injury. Natala naman nga ini ang pagwaon ukon natala naman ini papanaugan sang show cause order sang LTO. Sige man ang naglagan na ang multicab halin dito sa may Pambangan doon to Kalibo. So ang bata naman hindi ma-aware na may kapakanto. Pero supposedly, ang multicab is nakaminaw na sa dapat kasi may pedestrian lane. Mga kapuso, gindeklarar nga dead on arrival sa Aliosan District Hospital ang 52 anyos nga lalaki nga ginkilala lang kay Ron. Pasado alas 9 kagabi, nagapaliko sa dalan sa Barangay San Jose, San Miguel ang biktima sakay sa bisikleta sang ini ang ginbungguan sang isa ka motorsiklo. Padulong sa Iloilo City ang motor nga ginadala ni alias Al, 30 anyos ang Leon, Iloilo. Bangon sa hitabo, nag-angkon sang samad sa ulo kag sa iban pa nga parte sang lawas si Ron. Si Al ang nasamaran man sa ulo, kag confined pa sa ospital. Kaya nagpadulong sa police station ang mga himata sa biktima. Apang wala ang mga ini naghatag sa pahayag. Bukas man kuno ang mga ini nga areglohon ang natabo. Siguro tungod sa gabi kag madulom, ti way guro matalupangdan sang aton nga suspetsado, kamo to'y nali na lang nabungguan niya ang sambit nga biktima. Sa dugang nga balitang may natumod ng person of interest ng Kalinog Municipal Police Station sa pagtiro patay sa isa ka lalaki sa Yapuluyan sa Barangay Supanga, Kalinog, Iloilo, Miyerkules ang gabi. Ginkilala ang biktima kay alias Lando, isa ka panday. Sa investigasyon sa Kalinog Municipal Police Station, gulpi lang nga nagsulod ang suspect sa balay sang biktima kag gintiro ini. Igo sa nagkalain-lain nga parte sang lawas ang gintunaan sang kamatayon sang biktima. Mga basiyo sang caliber 45 nga pusil ang na-recover sa lugar. Daan nga hiligutanon o kundumot ang pila sa mga ginasundan nga motibo sa krimen. Nagatubang na sa LTO District Office sa San Carlos City, Negros Occidental ang minor de edad nga nakuhaan sang video nga naga-motorcycle stunt sa highway sa Don Salvador Benedicto. Nagwa sa Land Transportation Management System nga wala sang driver's license ang rider. Nabato na sang rider ang show cause order. Ginatagan ini sang 5 adlaw para magpatag. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Bacolod City Schools Division nagapanguna gihapon sa Nira Meet 2026. Himamaylan City kampiyon naman sa cheer dance competition. Yaring balita. Sa matunog at cheers ang mga taga-suporta, mabatsyagan ng init sa hampang sa tunga sa volleyball court sa Panad Sports Complex kaina sa aga. Ang ilang ginabantayan, back-to-back finals match para sa volleyball secondary boys and girls. Nagsambuwa ang pambatok nga team sa Bacolod City kag Negros Occidental. Kinlutaw sa Bacolod Taytong High School ang kasumpong halin sa Silay City sa scoring at 25-11, 25-13, 25-10. We're really close because all of my teammates are being open, so we know each other and we've gotten a good amount of rest. Sa volleyball secondary boys, napauli isang team gikan sa Murcia, Negros Occidental ang kampyonato sa scoring at 25-19, 25-16, 23-25 kag 25-22. Ginall out gid namon everyday. Ag thank God gid kay wala kami ging pabayaan sa championship ng game namon. Isa ini sa maulihing games antes ang pagtakop sa Negros Island Regional Athletic Association Meet 2026. Since we are one island on Negros Island, I believe it's really important for us to unite
As of 12 noon, nagapangibabang Bacolod SDO nga may 305 ka medalya, 145 diri ang gold. Samtang gindeklarar nga kampyon sa 11 nga Nira at Cheer Dance Competition ang Himamaylan City SDO. Adrian Breto, Swan, Western Visayas. 168 sa 180 ka barangay sa Iloilo City wala sang 2026 approved budget. Problema, nag-aapekto sa serbisyo nga dapat mabaton sa pumuluyo. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Ginakamig sang chairman sang Committee on Appropriations sang Iloilo City Council nga isa ka budgetary crisis ang kapaslawan sang mayorya nga barangay sa syudad nga mapasar ang ila annual budget. Sa datos nga nakuha ni Iloilo City Councilor Sarabia sa Iloilo City Budget Office, sa 180 ka mga barangay sa syudad, 168 gidri ang wala sang 2026 approved budget. Bot silingon, 12 lang ka barangay kag 2 ka SK Council ang may naaprobar nga budget subong nga tuig. Kay wala sang approved budget, naga-operate lang ang mga barangay kag SK sa reenacted budget. Bot silingon, apektado ang serbisyo para sa mga pumuluyo. That means no new programs, no new projects, no capital outlays, no salary increases, no social services from calendar year 2026 until they have complied. Isa sa mga barangay nga wala sang approved budget ang barangay Taka sa Haro. Suno sa treasurer sang barangay, na-delay lang sila bangod sa delay man sa transmittal record. Na-delay sa pagpasa kay actually halin sang nag-delay di man kami sa tusang pag-pandemic bala nga wala kami bang update sa among report. Plano ni Sarabia nga magpatigayon sa investigasyon sa masunod nga semana agod maatagan kag mabuligan ang non-compliance sang mga barangay kag SK councils. Suno sa DILG Iloilo City, mahimo ireklamo sa mga residente ang mga opisyal sa sangguniang panunsod sa ila kapaslawan. Negligence or yung isa, dereliction of duty, failure ko to approve a budget. Mayo lang sila yung barangay official kay bisan reenacted, may honorarium na sila. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Nakaagom sa mga paso sa lawas ang duha ka mga trabahador matapos masunog ang isa ka bodega sa Barangay District 3 Sibalo, Mantique. First degree burn sa abaga kag kamot ang naagom ni alias Mark, 26 anyos. Samtang may second degree burn naman ang kamot kag liog ni alias Don, 36 anyos. Sunod sa BFP, natabuan nga nagakatulog sa sulod sang bodega ang mga biktima sa naglunta na sunog. Sa datos ang BFP, totally gutted ang bodega nga may kalaparon nga masobra 90 square meters. Ginatumod pa ang gintunan sa sunog. Pilason ng 29 anyos nga si alias Louie matapos mabungguan sang SUV nga ginamaneho ni alias Jen, 52 anyos. Suno sa Auton Police, halin sa syudad ang SUV kag maparkuntani sa igad sang dalan sa Sunset Boulevard. Wala sini matalupangdan ang biktima nga matabukuntani sa dalan, rason nga nabungguan niya ini. Bangod sa impact sa pagkabunggo, nakaagom sa mga gas-gas sa lawas ang biktima. Nagsuhot man ang parte sang lawas ini sa idalom sa salakyan. Wala pa makadesisyon ang biktima kung mapasakas ang reklamo batok sa driver. Naglabot sa 519,000 pesos nga balor sa smuggled cigarettes ang na-recover sa kapulisan sa Barangay Pahanukoy, Bacolod City. Sa ginpatigayon nga operasyon, may nakita nga lalaki nga nagabitbit sang karton, apang nagpalagyo ini sa nakita nga may mga operatiba. Diri na ginsulod ang abandonado nga balay, kung sa diin may mga na-recover nga mga karton nga may unod nga mga smuggled cigarettes. Wala pa natumod kung sino ang nagapanag-iya sang balay. Mga kapuso, pila ka mga vendors ang wet section sa Mandurriao Public Market nakasaylo na sa ilang mga bag-o nga stalls. Iban pa nga vendors nagapanawagan sa LGU nga makasaylo man sa merkado. Si John Sala nakatutok. Matawhay kag basulhay na kunong inapagbaligya sila mga bago nga pwesto diri sa Mandurriao Public Market suno kay Manang Maria Gina. Bastante na kuno ang space sa ilang mga baligya kag sa isa ka ref o freezer. Why kami problema? Do man kami, do komportable naman kami sa akong pwesto. Maayo man kuno ang supply sang tubig sa mga stalls kag matinlo suno kay Manong Norman. Nagalaw mini nga mas mangin maayo ng ilakita subong nga amat-amat na sila nga nakapwesto. Satisfied na kami sa amon sitwasyon sa mundo namin naman. Una ginpasulod ang 14 ka mga fish vendor, 11 ka mga meat vendors kag 8 ka mga poultry vendors.
Manumduman niya ginsuguran sa Department of Public Works and Highways sa pagkayos ang merkado sang 2023 pa, apang tubtub subong, wala sa gyapon bugos nga natapos. Apang kung nalipay na ang mga vendor nga nakasaylo na sa bagong merkado, maliskad naman ang nabatsyagan sa ibang pangayara sa gihapon sa mga temporary stalls. Pigado gid ang baklanay Kaya ang isa ka reklamo sa amon customer nga nakapoy sila magbalik-balik dito sa piyak ang wet section namon. Kami nga mga gulayan kag panakutan ari diri. Apang suno kay LEO Head Maricel Mabakyaw, bangod kulang pang nahimo nga mga stalls na atrasar ang pagpasulod sa iban pang mga vendors. Plano sang LEO nga madason nga pasudlon amo ang fruit and vegetable section. Pasudlon din naton sila ang FPS nag-obra pa lang sila sa lutangan. Because kulang gani ang ato stalls. Kung matapos ang ilang tables, pasudlon na po sila. Sapit. Upod kay Hans Tiziato, John Sala. 1 Western Visayas. Mga puso, mangin mainit kag mapaang sa dakong abahin sang pungsod. Sa extreme northern Luzon lang nagalabot ang mabugnaw nga hangin amihan. Samtang ang mainit nga easterly sa gahuyop kag nagapekto sa iban pang abahin sa Pilipinas. Sa datos sa Metro Weather, malubong tsansa sa ulan sa Western Visayas kag Negros Island Region apang manginhanda sa gihapon kung may localized thunderstorms. Mga puso, yari na dapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. Ano-ano ba lang ang kalamidad ang maabot sa kalibutan? Panuayhan, proteheran sa mga sangre ang mga tao. Bantayan ina 8:05 p.m. sa atong GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Samtang ang ihiwato nyo party isang big time nga gun smuggler paano blasudlon ni Joey kag Andrew. Pabistoayhan sa mga sindikatong ilapag pa kuno-kuno. Bantayan inatanan sa Never Say Die 8:55 p.m. sa GMA Prime. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlotte Tan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas sangkad nga pagserbisyo sa pungsod.